Arkin! Bakit? Meron akong ipapamana sa'yo. Wow! Ano yan? Mukha bang pagkain? Kainin ko yan eh. Rawr. Cellphone to oh. Ipapamana ko sa'yo. Nung nakuha ko yung pinakauna kong cellphone nung elementary ako, tuwang-tuwa na ako kasi makaka-text ko na rin yung mga kaklase ko. Naalala ko palagi kami nagpapaload sa tindahan para lang makapag-usap at makapag-text sa isa't isa. Puro text ng tropa ang inbox ng cellphone. Di tulad ngayon, alaman ng inbox ng smartphone natin ay puro. Ma'am, delivery po. Nandito na po ako sa labas. Nakakatuwa din kasi para din kaming gumagawa ng group chat sa pamamagitan ng pag-group message namin dati o tinatawag na GM. Bago pa magsimula ang Jejemon era, meron na kaming ganito. Good morning guys, GM. Ano assignment, GM? Yung ginagawa mong diary yung cellphone ng mga kaklase mo. Oh, tanda ko na. Wala din kaming power bank noong unang panahon kasi hindi naman ganun kabilis malobat yung mga cellphone noon. Wala naman din kasing ibang laman kundi messages lang at history ng call at yung mga games na paborito ko. Katulad ng Snake at Space Impact. Kayang-kaya ko maglaro ng Snake buong araw basta yung level ng Snake ko yung pwedeng tumagos sa phone. Kahit ilang beses pa akong mamatay, ding hindi kita susukuan. Ay wow, sana all po. Ikaw lang naman at Space Impact yung games ko eh. May choice pa akong sumuko. At speaking of games, meron din akong pinaglalaroan nun na hindi kasama sa game category. ang Composer. Naalala ko din ang gagaling ng mga kanta doon na nasa cellphone na mismo. Siguro dito ako na-inspire tumugtog. Enjoy na enjoy kasi ako dito dati nung bata ako. Nakahilata lang ako at gumagawa ng sariling ringtone buong araw. At happy birthday lang yung ginagawa ko doon. Pero alam ko, pwede ka mag-register dati or bilhin yung mga kanta na sikat nun para maging ringtone mo siya at di mo na kailangan mag-compose. At meron din yung mga kukopihan mo lang yung mga number na iti-text sa'yo. Oh, tanda ko na. Saka yung mga phone dati, sobrang tibay din. Hindi namin kailangan bumili ng mga mamahaling case para sa cellphone kung mabagsak man. Sobrang tibay din ng screen. Di kailangan ng screen protector. Actually, may case naman dati pero yung buong case na mismo yung papalitan para lang sa design o colors. Hindi for protection kasi hindi na nila kailangan ng protection. Naalala ko pa nun, merong 3210 na color green, color pink, may light blue. Meron pa yung mga sikat na superhero dati at mga artista na pwede mo silang gawing case ng phone. Plastic Man! Oh, tanda ko na. Tapos ang itsura ko pa noon laging naka-lace pero cellphone yung nakasabit. Kala mo ID. O wag niyo sabihin hindi niyo nilace yung phone niyo. Oh. Nauso din dati yung nagle-lace ng mga cellphone. Kaya sa lahat ng mga cases na binibili, laging merong maliit na butas sa ilalim or sa taas ng parte ng case para doon mo isusuksok yung mga tali ng lace. Tapos minsan kapag naglalakad ka sa labas, itatago mo sa loob ng t-shirt yung cellphone mo. Tapos paglabas mo ng phone mo, pawis na pawis yung screen. Saan dati din pala yung mga cellphone, ang keypad namin ay magkakasama ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Pero kahit ganun, master kami sa pagtatype ng messages namin. Kahit sobrang hassle, hindi kami natatypo tulad ngayon. Ewan ko ba ba't ganun? Mas madali na nga mag-type ngayon pero parang mas madaming natatypo ngayon kumpara dati. Siguro kasi karamihan pala dati. Dahil nga mahirap mag-type, yung mga shortcuts ang ginagamit tulad ng dito na me, where na you, sila, thanks na TNX at madami pang iba na hindi ko ginagamit kasi parang ang jeje. Kaya wala masyadong natatypo, okay? Pero angas pa rin nun kasi kahit no look kang nagte-text, okay lang. Hindi tulad ngayon kapag trinay mo mag no look, pagtingin mo sa cellphone mo, ano to? Minsan, nakaka-apekto din ng cellphone mong puro kulangot na o di kaya yung pasmado mong daliri. Saka big deal din dati yung mga network. Ang malas mo kapag hindi mo kaparehas ng network si crush. Kailangan mong mag-all net. O kaya kapag sobrang dami mong naipon sa baon mo, ikaw na mismo mag-a-adjust. Ikaw na magpapalit ng SIM card. Pero wag mo nang ipilit. Di lang talaga kayo match. Pero ngayon kasi puro wifi na, madali na lang. Pero nagpapaload pa din ako minsan kapag lumalabas ako. Anyways, dati kasi parang kakaunti pa lang yung mga promo at kailangan mo pa pumunta ng tindahan or sa kakilala mong nagpapaload para lang makapagpaload.
Kasi ngayon napakadali na lang, di ba? Gcash siya lang. Pa-load naman. Ganun lang eh. Easy. Nakakamiss lang talaga pumunta ng tindahan tapos masungit yung tindera kapag nagpapaload ka. Ano? Papaload ka na naman? Yung utang nyo, di nyo pa nababayaran. Ha? Ano pong utang? Ay, di ba ikaw si John? La, di po ako yan. Wala po kaming utang. O, sige, wala na. O, magkano pa load? Napakasungit naman nito. Kala mo naman ang ganda mo. Saka extra story lang, no? Medyo malayo tayo sa topic na to. Punta lang muna tayo sa load story. Ang pa-load story. Naalala ko lang nung mga nakaraang taon pa ata yun. Nagkabagyo at nawalan ako ng load at wala kaming internet. Lahat na ginawa ko para magka-load. Lumabas ako ng bahay para magpa-load. Naglakad ako ng napakalayo para maghanap ng papaloadan. At may nakita naman akong tindahan na naglo-load. So nagpa-load ako sa naglo-load. Sabi ko, "Te, may load kayo? Kahit 50 pesos lang po." At sa wakas, naloadan niya ako. Pinakita niya din sa akin na pumasok na yung load. At nagbayad na ako at umalis na ako. Salamat te. Pagdating ko sa bahay, wala pa rin yung load. Hindi pa rin pumapasok sa akin. At meron pa naman ako natitirang load na 5 piso, kaya kinontak ko yung tita ko para magpa-load din ako sa kanya. At niloadan niya ako. Pumasok na rin daw pero wala pa talagang pumapasok na load sa cellphone ko, sa SIM card ko, basta sa akin. Sabi ko, OMG, ano nang gagawin ko? Di ko makachat yung ka-talking stage ko, baka magtampo kahit wala namang karapatang magtampo kasi wala namang kaming label. OMG! Anyways, dumating na yung load ko kinabukasan at nagka-problema lang pala sa network. Kaya wala din kaming internet nun. Wala ding plot twist. Wala lang, naalala ko lang nung nagpa-load ako. Yun lang naman, naalala ko lang yung mga moments na gano'n. Ang sarap lang balikan nung mga kabataan. Nung panahon na nagpapaload ka pa para lang makasagap ng chismis at matext mo yung crush mo, yung madalas ka magpalit ng SIM card, ang dami mong SIM card, ginawa mo ng collection, yung naghahanap ka pa ng signal tapos itataas mo pa yung phone mo para lumakas yung signal, yung kahit ilang beses mo nang natatapos yung space impact, inuulit-ulit mo pa rin. Ikaw ba? Naranasan mo ba magkaroon ng ganito? Kung naranasan mo, i-comment mo sa baba. Baka gawa natin to ng part 2.